Mahigit 1,000 estudyante ang pansamantalang magkaklase sa isang gusali matapos sa wasaki ng magnitude 7.4 na lindol ang Manay National High School sa Davao Oriental. Ang mga nasirang silid-aralan sasailalim muna sa retrofitting. May unang balita si Emil Sumangil. Ordinaryong araw lamang sana ang October 10 sa Manay National High School sa Davao Oriental. Pero hindi akalain ng mga estudyante magiging latay pala sa kanilang alaala ang magnitude 7.4 na lindol na yumanig 9:43 ng umaga. Sa lakas ng lindol, nagbuwala na ang mga computer at ibang gamit sa laboratory. Sa isa pang silid, may mga estudyanteng nag-duck, cover and hold pero kumaripas din ang takbo paalis, sabay ng isa-isang pagbagsak ng mga gamit sa loob. Ang mga tao sa gymnasium ng eskwelahan, kitang-kitang nagpulasan ng maramdaman ng malakas na pagyanig. Ang pinsalang iniwan ng lindol sa eskwelahan, mababakas sa nasira nitong istruktura. Ito ang Manay National High School. Isa po sa mga napinsala ng malakas na pagyanig noong isang linggo. Ito po ang itsura ng pasilyo, pati ang loob ng mga classroom. Mga kapuso, makikitang naiwan pa ang mga gamit ng mga estudyante sa loob na sinasabing naglabasan ng maganap ang lindol pasado alas 9 ng umaga noong isang linggo. Mahigit 1,300 na mga mag-aaral ang hindi nakakapasok ngayon dahil po yung mismong gusali na ito, kung nasaan naroon ang aming drone camera, kailangan daw sumailalim sa retrofitting. Pansamantala mga kapuso, ito munang gusali sa aking likuran ang gagamitin ng mga estudyante para makapag-klase. Huwag lamang maapektuhan ang kanilang pagpasok sa eskwelahan. Request na lang kami ng yung MDRR sa munisipyo na kung pwede sila lang sana yung papasok doon sa loob para makuha yung mga gamit ng mga bata kasi nandoon daw yung mga cellphones nila. Nakipag-away na yung mga parents na iba, yung mga estudyante. Sana maintindihan din kami. Dito sa Manay National High School, unang bumisita si Pangulong Bongbong Marcos para malaman kung ligtas pang gamitin ang mga silid-aralan. Kinumusta rin niya ang mga pasyente sa Manay District Hospital. Isa pa sa napadapa ng magkasunod na lindol sa Manay, Davao Oriental, ang rectory ng San Ignacio de Loyola Parish. May permission na pwede na dito magdaos ng visa. Every Sunday pwede na kasi safe ito. O yun sinabi ng mga engineer. Ang damage ang total damage dito sa area mo ay yung rectory. Yung rectory. Nasaan ho yun? Nasa kabila po. Okay. Mga kapuso, yung rectory, ito po yung silid tulugan, ito yung tiraan ng ating mga pare dito sa parokya. Dito rin ho sila tumatanggap ang mga bisita. Ito, Father, ano ang binabanggit sa inyo? Ito ba'y pwede pang pakinabangan po? Na hindi na po kasi sabi ng mga engineers talagang siya, subject for demolition na talaga. Nakapagbanggit ba sa inyo magkano ang halaga mo kailangan para ma-reconstruct ito? I think more or less mga 8 million, I don't know. Ang ilang bahay naman sa isang bahagi ng barangay San Ignacio, muntik nang magulungan ng gumuhong bato mula sa kabundukan. Mga kapuso, ako po narito ngayon sa National Highway. Sakop po ito ng Manay, Davao Oriental. Kung inyong makikita, kinukumpuni na po ng mga taga Davao Oriental Electric Cooperative ang linya ng kuryente. Matapos po itong mapinsala, dulot ng pagbagsak ng malaking bato na yan na nasa aking likuran. Ang binabanggit ng mga residente, galing yan doon sa kabundukan na iyon. Buti mga kapuso, lumihis ang bato at hindi ho nabagsakan yung ating mga kababayang naninirahan dito ho sa paanan. Pero sa lakas ng pagyanig, hindi ho nakaligtas yung kanilang pader. Bumagsak ho yung bahagi ng pader na kanilang bahay dito ho sa kanilang bakuran. Noong na time po na yun, nandun po kami sa loob, and then paglabas po agad, lumabas po agad kami kasi napakalakas po talaga. And then natakot po kami, baka po mahulugan kami ng kung ano doon sa loob. Ilang minuto po ay bumagsak agad yung malaking bato ron. Buti na lang po hindi tumama rito sa amin kasi prone po talaga rito ng malaking bato. Maging ang opisina ng DENR Senro Manay, napuruhan. Yung isang building namin sa admin building namin is hindi na hindi na operational. So ang ibang naka-office dito, inilipat namin doon sa isa naming building. May nararamdaman pa rin ho ba kayong mga aftershock? Mayroon pa rin sir kami nararamdaman ngayon. Nagtungo rin si Pangulong Bongbong Marcos sa bayan ng Tarragona. Kinumusta niya ang mga residenteng
nananatili muna sa mga tent sa municipal grounds. Ayon sa Malacanang, halos 300 milyong pisong halaga ng tulong ang ilalaan para sa mga napinsala ng lindol sa Davao at Caraga regions. It's up to the LGU kung paano nyo gagamitin. Mas alam ninyo kaysa sa amin ang pangangailangan dun sa area ninyo. Ito ang unang balita. Emil Sumagil para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.